10 mga pagkakataon na nakita si Jesus sa kamera. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pagkakakita kay Jesus ay itinuturing na isang napakalaking himala. Maraming mga Kristiyano ang nagsasabi na maaaring may nais ipabatid si Jesus sa mga tao o kaya naman ay gusto niyang iparamdam sa atin ang kanyang presensya. Iba't iba ding mga kwento at video ang kumalat na nagpapakita tungkol sa pagpapakita ni Jesus. Pero may ilan na nagsasabi na hindi totoo na nagpapakita si Jesus. Ikaw bilang Kristiyano, naniniwala ka ba na totoong nagpapakita si Jesus? At sa video ngang ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga video at pictures na nagpapatunay hinggil sa pagpapakita ni Jesus. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Angel Canon. Isa sa mga pinaka-nakakamanghang kwento tungkol sa mga himala ay ang Angel Canon. Ito ay isang kakaibang pangyayari kung saan nahuli sa kamera ang image ng isang anghel kasabay ng isang heavenly event na may kaugnayan kay Jesus Christ. Ang ganitong mga pangyayari ay bihira lamang mangyari at nagdudulot ng pagninilay tungkol sa pananampalataya at pag-iral ng mga anghel. Naganap ang insidenteng ito sa isang lugar kung saan maraming deboto at mananampalataya ang nagtitipon upang magdasal kay Jesus. Habang nagdarasal ang mga tao ay isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa langit at kasunod nito ay ang image ng isang anghel na bumababa mula sa kalangitan. Ang anghel na ito ay may malalaking pakpak, nakasuot ng puting damit at nagliliwanag. Ang buong eksena ay nagbigay ng isang aura ng kapayapaan at kabanalan na naramdaman ng lahat ng naroroon. Samantala, ang pinaka-nakakagulat ay nang makita na ang lahat ng ito ay nakuhanan ng kamera ng isa sa mga mananampalataya. Ang kuha ng kamera ay malinaw na nagpapakita ng image ng anghel na bumababa mula sa langit at nakatingin sa image ng krus ni Jesus Christ. Ang mga larawan at video ng pangyayaring ito ay mabilis na kumalat sa social media at naging viral. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagkamangha at paniniwala na ito ay isang tunay na himala. Ang simbahan at mga religious leaders ay nagbigay ng mga pahayag na nagpapakita ng kanilang pagkilala at pagpapahalaga sa kahalagahan ng pangyayaring ito. Ayon sa kanila, ito ay isang tanda ng banal na presensya at patunay ng pagkakaroon ng mga anghel na gumagabay sa atin. Subalit, mayroon ding mga taong nagdududa sa pangyayaring ito. Ang ilan ay nagsabi na ito ay maaaring isang optical illusion o isang resulta ng digital manipulation. Ngunit, ang mga eksperto sa photography at digital imaging ay nagsuri sa mga image at video at napatunayan na walang bakas ng pag-manipulate o pag-photoshop ang mga kuha. Ang resulta ng kanilang pagsusuri ay nagbigay ng mas matibay na ebidensya tungkol sa pangyayaring ito. Sa kabilang banda, ang Angel Canon ay nagdala ng bagong inspirasyon at pananampalataya sa maraming tao. Number 2. Angelic Appearance on Live TV. Ang angelic appearance on live TV ay isang kilalang insidente na naganap noong 1980s sa isang sikat na TV show sa Amerika. Habang live na ipinapalabas ang programa, ay isang kakaibang liwanag ang biglang lumitaw sa set. Lahat ng nanonood at mga tao sa studio ay nagulat at nagkaroon ng iba't ibang reaksyon. Ayon sa mga saksi, ang liwanag na ito ay parang anyo ng isang anghel na may mga pakpak at maliwanag na aura. Maraming naniniwala na ito ay isang tunay na pagpapakita ng anghel na may dalang mensahe mula sa langit. Agad na nagbigay ng mga opinyon ang mga religious viewers at sinasabing ito ay isang tanda mula sa Diyos. Maraming tawag ang natanggap ng programa mula sa mga nanonood na nagsabing sila ay nakakita ng isang himala. Ngunit, ang mga hindi naniniwala at mga eksperto sa technology ay nagsimulang maghanap ng mga paliwanag. Ayon sa kanila, maaaring ito ay dahil lamang sa ilaw o isang technical problems na nagdulot ng ilusyon ng isang anghel. May mga nagsabi rin na posibleng ito ay isang panloloko o isang gimmick upang tumaas ang ratings ng show. Ang TV network na nag-broadcast ng programa ay nagsagawa ng investigasyon pero walang malinaw na paliwanag ang lumabas. Habang patuloy ang debate, ang pangyayari ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng telebisyon. Ang video ng pangyayari ay paulit-ulit na ipinapakita
at pinag-uusapan sa iba't ibang media platforms. Ang mga eksperto sa paranormal at mga religion scholars ay patuloy na pinag-aaralan ang insidente at naghahanap ng koneksyon sa iba pang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Kaugnay pa nito, ang epekto ng angelic appearance on live TV ay umabot hanggang sa pop culture. Ito ay naging inspirasyon sa mga pelikula, TV shows at mga libro na nagsisiyasat tungkol sa posibilidad ng mga divine interventions at supernatural events. Ang insidente rin ay naging paksa ng maraming documentaries at investigative reports, at bawat isa ay may sariling interpretations at conclusion. Pero sa kabila ng iba't ibang opinyon at teorya, ang angelic appearance on live TV ay nananatiling isang misteryo. Maraming tao ang naniniwala na ito ay isang tunay na himala at isang patunay na may mga anghel at divine beings na nagmamasid at gumagabay sa atin. Number 3. Jesus Saves the Airplane. Ang insidente ng Jesus Saves the Airplane ay isang sikat na kwento na kumalat sa social media at iba't ibang online forums. Ayon sa kwento, isang commercial airplane ang nagkaroon ng problema sa makina habang nasa himpapawid. Dahil dito ay natakot ang mga pasahero at crew dahil may posibilidad na bumagsak ang eroplano. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay isang lalaking pasahero na may malalim na pananampalataya ang nagdasal ng malakas at nagsabing Jesus saves. Bigla raw naging maayos ang makina ng eroplano at ligtas itong nakalapag sa pinakamalapit na airport. Ang kanyang dasal ay nagbigay ng pag-asa sa ibang pasahero na sa gitna ng takot ay sumabay din sa kanyang pagdarasal. Sinasabi ng kwento na dahil sa matinding dasal ng mga pasahero ay narinig ng Diyos ang kanilang panalangin at iniligtas sila mula sa kapahamakan. Ang insidente ay nagdulot ng malaking epekto sa mga nakasaksi at nagpatibay ng kanilang pananampalataya. Samantala, may ibang bersyon ng kwento na nagsasabing ang lalaking nagdasal ay isang pastor na nasa biyahe para sa isang missionary activities. Bago pa man umalis ang eroplano ay nakaramdam na siya ng kakaibang pakiramdam na tila may mangyayaring hindi maganda, at nang maganap ang insidente ay agad niyang naisip na ito na ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang taimtim na dasal ay hindi lamang nagbigay ng pag-asa sa mga pasahero kundi naging isang patunay rin ng kanyang pananampalataya. Maraming tao ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa social media tungkol sa flight na iyon, at ang mga kwento nila ay nagkakaiba-iba sa detalye. Iilang pasahero ang nagsabing tunay na naramdaman nila ang presensya ng Diyos sa oras na iyon, at nagpapasalamat sila na may taong kagaya ng lalaking nagdasal, habang ang iba naman ay nagsabing naging mas malalim ang kanilang pananampalataya matapos ang insidente at nakita nila ang insidenteng iyon bilang isang patunay ng himala sa modernong panahon. Subalit, may mga nagsasabi din na ang kwento ay isang alamat lamang na kumalat sa internet. Pero para sa mga naniniwala, ang kwento ay isang malakas na patunay ng kapangyarihan ng dasal at pananampalataya. Number 4. The 1992 Mystery. Noong 1992 ay may isang kakaibang pangyayari na naganap, at ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking ingay at iba't ibang reaksyon mula sa mga tao. Ayon sa balita, isang grupo ng mga turista sa Holy Land ang nakakuha ng video na nagpapakita ng isang figure na kamukha ni Jesus Christ. Mabilis na kumalat ang video at naging usap-usapan sa buong mundo. Ang video ay unang ipinakita sa isang local TV station sa Israel at agad na nag-viral. Sa video ay makikita ang isang grupo ng mga tao na naglalakad sa disyerto, at bigla na lang may lumitaw na isang figure na naglalakad papalapit sa kamera na tila hindi napapansin ng mga tao sa paligid. Ang figure ay may mahabang buhok, balbas at nakasuot ng damit na madalas iugnay kay Jesus Christ. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang liwanag na nagmumula sa kanyang paligid na parang nagbibigay ng impression na ito ay isang himala. Dahil sa video na ito ay maraming religious groups ang nagsabing ito ay isang himala at patunay ng presensya ni Jesus sa modernong panahon. Habang ang iba naman
ay nagsasabing ito'y isang mensahe mula sa Diyos. Subalit mayroon ding nagsasabing ito ay isang hoax o isang edited video na ginawa para magdulot ng ingay at atensyon. Kaugnay din nito, isang grupo ng mga eksperto sa video analysis mula sa iba't ibang bansa ang nag-aral ng video upang malaman ang katotohanan. Ang kanilang pagsusuri ay nagresulta sa iba't ibang opinyon. Ang ilan ay nagsabing walang indikasyon ng tampering o editing sa video, habang ang iba naman ay nagsabing posibleng may mga technical procedures na ginamit upang lumikha ng ilusyon. Mayroon ding mga eksperto sa paranormal na nagsabing posibleng ito ay isang apparition o isang manifestation ng isang higher being. Ngunit sa kabila ng iba't ibang teorya at paliwanag ay walang konkretong ebidensya na nagpatunay kung totoo nga bang si Jesus Christ ang nasa video. Maraming tao ang nagdududa habang ang iba naman ay patuloy na naniniwala na ito ay isang tunay na milagro. Number 5. Sighting in Indonesia. Kamakailan lamang ay isang nakakagulat na balita ang lumabas sa Indonesia tungkol sa pagkakakita ni Jesus Christ. Mabilis itong kumalat sa social media at naging usap-usapan ng marami. May mga naniniwala pero may mga nagdududa din sa kwento. Nangyari ang insidente sa isang maliit na village sa Java, Indonesia. Ayon sa mga ulat, may isang lalaking lumitaw habang may nagaganap na religious gatherings. Ang lalaki ay may mahabang buhok, balbas at nakasuot ng puting damit na karaniwang iniuugnay kay Jesus Christ. Dahil dito ay maraming tao ang nagtipon-tipon sa paligid ng lalaki at naniniwalang nakakita sila ng isang milagro. Maraming tao ang kumuha ng video at pictures ng lalaki at mabilis itong kumalat sa social media. Sa mga video ay makikita ang lalaki na tila nagbibigay ng aral at nagpapagaling ng mga may sakit. Maraming tao ang nagsabi na nakaramdam sila ng kakaibang presensya na nagdulot ng kapayapaan at kaligayahan. Dahil sa balita ay umabot ito sa mga local leaders ng simbahan at mga eksperto sa relihiyon. Nagkaroon ng investigasyon upang malaman kung sino talaga ang lalaki at kung ano ang kanyang layunin. May mga nagsabi na posibleng ito ay isang himala, habang ang iba naman ay nagsabing ito ay panloloko lamang. Pero kahit iba't iba ang opinyon, ay marami pa rin ang pumunta sa maliit na village sa Java upang makita ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Naging bantog ang village at dinarayo ito ng mga turista at deboto. Dahil din dito ay kumita ang mga local businesses na nagbebenta ng mga souvenir at iba pang produkto na may kaugnayan sa insidente. Samantala, isa sa malaking issue na lumitaw ay ang kawalan ng sapat na ebidensya upang makumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki. Maraming haka-haka at teorya ang lumabas, kabilang na ang posibilidad na siya ay isang aktor na ginamit para sa fake miracle. Sinubukan ng mga autoridad na magsagawa ng masusing pagsusuri at investigasyon, ngunit wala silang natagpuang matibay na ebidensya. Subalit, kahit na may mga pagdududa, ang insidente ay nagdulot pa rin ng malaking epekto sa pananampalataya ng mga tao. Number 6. Jesus at the 9/11 Memorial. Ang Jesus sa 9/11 Memorial ay isang kontrobersyal na artwork na nagbigay ng pag-asa sa mga tao matapos ang trahedya noong September 11, 2001. Sa araw na iyon ay inatake ng mga terorista ang World Trade Center sa New York City na nagdulot ng pagkamatay ng libu-libong tao at nagdulot din ng malaking pagbabago sa buong mundo. Samantala, habang muling binubuo ang Ground Zero, ay iba't ibang uri ng sining at simbolo ang lumitaw. Isa na rito ang image ni Jesus na nabuo mula sa mga labi ng trahedya. Ang image ay mula sa isang piraso ng bakal mula sa mga gumuhong gusali na naging hugis krus o parang image ni Jesus. Ang anyo ng bakal na ito ay nakapukaw ng interes at damdamin ng mga tao na nagbigay inspirasyon sa kanila na ituring ito bilang simbolo ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng matinding pagsubok. Subalit, iba-iba naman ang reaksyon ng mga tao sa pagkakatuklas ng image. Para sa maraming Kristiyano, ito ay tanda ng presensya ng Diyos sa panahon ng kahirapan. Naging simbolo ito ng pag-asa at pagkakaisa,
na nagbibigay inspirasyon sa mga tao na magpatuloy at magpakatatag sa harap ng trahedya. Ang iba naman, lalo na ang mga hindi Kristiyano, ay nagsasabi na ito ay isang natural na anyo ng mga bagay at hindi isang milagro. Pero hindi maikakaila ang epekto nito sa mga nakakita na nagsilbing paalala sa lakas ng pananampalataya at espiritu ng tao. Gayon din naman, ang 9/11 Memorial ay isang lugar ng tahimik na pagninilay at pag-alala. Dito matatagpuan ang mga reflecting pools na may mga pangalan ng mga biktima ng trahedya. Ang mga tao ay maaaring mag-alay ng kanilang dasal at alaala dito. Ang presensya ng image ni Jesus sa lugar na ito ay nagbigay ng dagdag na kahulugan sa karanasan ng mga bumibisita. Sa bawat pagbuhos ng tubig sa reflecting pools ay tila nasasalamin ng kasaysayan at emosyon ng trahedya na pinapalalim ng simbolismo ng image ni Jesus. Dagdag pa rito, ang sining at simbolismo ay mahalagang bahagi rin ng pag-alala sa mga nasawi. Sa kabila ng kontrobersya at iba't ibang opinyon, ang image ni Jesus sa 9/11 Memorial ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa marami. Ito ay nagsisilbing paalala na sa kabila ng kadiliman at kahirapan ay may liwanag at pag-asa na maaaring magbigay ng lakas sa atin. Number 7. Jesus in Ohio. Ang kwento ng image ni Jesus sa Ohio ay isang kamangha-manghang pangyayari na naging usap-usapan sa buong mundo, lalo na sa mga may pananampalataya. Nangyari ito sa isang maliit na komunidad sa Kirtland, Ohio. Kaugnay nito, isang pamilya ang nakakita ng mukha ni Jesus sa pinto ng kanilang bodega. Dahil dito, marami ang nagkaroon ng interes at pananampalataya. Samantala, ang pamilyang nakadiskubre ng imahe ay sina John at Maria Santos. Ayon sa kanila, nakita nila ang imahe habang naglilinis ng bodega. Sa una, ay hindi nila pinansin ang hugis sa kahoy, pero nang tiningnan nila ito ng mabuti, ay napansin nilang mukha ito ni Jesus. Makikita rin ang mga mata, ilong, bibig at balbas sa kahoy. Dahil sa pangyayaring ito, ay mabilis na kumalat ang balita sa komunidad. Maraming tao ang dumayo sa bahay ng mga Santos para makita ang imahe. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ito ng local media at iniulat sa telebisyon. Umabot ang balita sa buong bansa at pati na rin sa ibang mga bansa. Ang social media ay napuno din ng mga larawan at comments tungkol sa imahe. Maliban dito, maraming mananampalataya ang pumunta sa bahay ng mga Santos upang magdasal at magbigay ng kanilang mga kahilingan. Ang ilan ay nagsabing nakaramdam sila ng kakaibang presensya at kapayapaan habang tinitingnan ang imahe. May mga kwento pa ng mga himala at pagpapagaling na nangyari sa mga bumisita. Dahil dito, ay naging kilalang pilgrimage site ang bahay ng mga Santos at dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Ngunit, may mga tao rin na nagdududa sa imahe. Ang ilan ay nagsasabing baka natural formation lamang ito ng kahoy at walang kinalaman sa anumang himala. Ang iba naman ay nagsasabing baka gawa ito ng tao para makakuha ng atensyon at kita. Pero naniniwala ang pamilya Santos na ito ay isang tunay na milagro. Sa kabilang banda ay nag-imbestiga rin ang simbahan sa lugar upang malaman ang pinagmulan ng imahe. Tiningnan din ng mga religious experts ang kahoy, ngunit sa kabila ng pagsisiyasat ay walang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa himala. Sabi ng mga eksperto ay baka resulta ito ng natural na proseso ng pagkabulok ng kahoy, pero hindi nila maipaliwanag kung paano nagkaroon ng detalyadong mukha. Sa kabila nito, ang kwento ng imahe ni Jesus sa Ohio ay nagsilbing inspirasyon sa maraming tao. Number 8. The Colombian Miracle. May isang kwento sa isang maliit na bayan sa Colombia na tinatawag na Colombian Miracle. Ayon sa mga tao, ay nakita nila ang imahe ni Jesus na lumitaw sa isang lumang crucifix at nakuhanan pa ito ng video. Isang araw ay nagtipon ang mga tao sa bayan para magdasal sa harap ng isang crucifix. Habang sila'y nagdarasal, ay may napansin ng isang tao na kakaibang liwanag mula sa crucifix. Kumuha siya ng telepono at nag-record ng video. Sa video
ay makikita ang imahe ni Jesus na tila lumilitaw mula sa crucifix. Ang liwanag ay tumagal ng ilang minuto bago nawala, pero sapat na para makuhanan ito ng video. Subalit, mabilis na kumalat ang video sa social media at mga balita. Maraming tao ang humanga at nagpakita ng kanilang pananampalataya sa nakita nilang video. Naging sikat na lugar ang crucifix para sa mga deboto na gustong makita at magdasal dito. Marami rin ang nagulat ng mga himala at paggaling matapos magdasal doon. Kahit maraming naniwala, ay mayroon ding mga nagduda. Sinuri ng mga eksperto ang video para malaman kung tunay nga ba itong himala o isang optical illusion lamang. Sabi ng ilang eksperto, ay maaring sanhi ito ng refleksyon ng liwanag o pareidolia kung saan nakakakita ang utak ng tao ng pamilyar na hugis sa mga random na pattern. Sa katunayan, anuman ang totoo sa likod ng pangyayari, ay malaki ang naging epekto nito sa komunidad. Ang Colombian Miracle ay nagdala ng bagong pag-asa at lakas ng loob sa mga tao. Marami ring kwento ng paggaling at pagbabago ng buhay mula sa mga taong nagpunta at nagdasal sa lugar. Sa kabila nito, ang Colombian Miracle ay isa sa maraming kwento ng himala at pagpapakita ni Jesus na nagdudulot ng malalim na pananampalataya at pagkamangha sa mga tao. Number 9, Jesus in the Philippines. Noong 2014 sa isang bayan sa Cebu ay may mga turista na nagpunta sa isang burol na may krus. Habang kumukuha sila ng litrato ay napansin nila ang isang kakaibang anyo sa mga larawan. Nang tingnan nila ng mabuti ay parang may imahe ng isang lalaking may mahabang buhok at balbas na kamukha ni Jesus. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa at ang lugar ay naging paboritong puntahan ng mga tao. Maraming eksperto sa photography at mga pari mula sa Catholic Church ang sumuri sa mga larawan. Ang iba ay nagsabing ito ay maaaring optical illusion o isang natural na pangyayari kung saan ang liwanag at anino ay nagsama para bumuo ng isang imahe na parang tao. Ngunit, marami pa rin ang naniniwalang ito ay isang himala mula sa Diyos para palakasin ang pananampalataya ng mga tao. Samantala, ayon kay Father Roberto, na isang lokal na pari, ang imahe ay isang mensahe ng pag-asa at pagmamahal mula sa Diyos. Sa panahon ngayon ng pagsubok at hirap, ay kailangan natin ng ganitong mga tanda para ipaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, sabi niya. Dahil sa pangyayaring ito, ay maraming tao ang nagsimulang pumunta sa simbahan. Marami rin ang nagsasabing nakaranas sila ng mga himala at pagbabago sa kanilang buhay matapos bisitahin ang lugar. Dahil sa insidenteng ito ay maraming turista at deboto ang pumunta sa burol upang makita ang lugar kung saan lumitaw ang imahe. Ang lokal na pamahalaan ay nagpasya din na protektahan at pangalagaan ang lugar. Nagpatayo sila ng isang maliit na chapel upang magsilbing lugar ng panalangin at pagmumuni-muni. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng paglitaw ni Jesus sa Cebu ay naging bahagi na ng lokal na kasaysayan at kultura. Maraming documentaries at articles ang naisulat tungkol dito at patuloy pa rin ang pagbisita ng mga tao sa lugar upang magdasal at humingi ng biyaya. Sa kabilang banda, ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng pag-unlad at modernisasyon, ang pananampalataya at mga himala ay bahagi pa rin ng ating buhay. Para sa maraming Pilipino, ang imahe ni Jesus sa burol ng Cebu ay hindi lamang isang optical illusion, kundi isang tunay na tanda ng presensya ng Diyos. Number 10. Jesus appears in Italy. May isang kwento sa Italy na naging kilala dahil sa isang kakaibang pangyayari at ito ay ang paglitaw di umano ni Jesus na nahuli rin sa kamera. Naganap ito sa isang maliit na bayan sa Calabria, Italy na kilala sa mga himala at devotion sa relihiyon. Ang pangyayaring ito ay nagsimula nang ang isang residente na si Maria Rossi na isang debotong Katoliko ay nakaramdam ng malakas na hangarin na magdasal sa simbahan. Kahit madilim at malamig ang gabi, ay nagpunta siya sa simbahan dala ang kanyang kamera. Samantala, habang nagdarasal si Maria, ay napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa altar. Sa kanyang pagkagulat ay nakita niya ang isang figure na tila lumulutang sa ere. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera
at kinunan ito ng larawan. At nang tingnan niya ang mga larawan, ay laking gulat niya nang makita ang imahe ng isang figure na kahawig ni Jesus. Ang larawan ay nagpapakita ng isang lalaking may mahabang buhok at balbas, nakasuot ng puting damit at may liwanag sa paligid. Mabilis din na kumalat ang balita tungkol sa paglitaw ni Jesus sa Italy. Ang mga larawan ni Maria ay naging viral sa social media at mga newspaper. Ang simbahan kung saan nangyari ang insidente ay biglang dinagsa ng mga deboto at mga curious na tao mula sa iba't ibang lugar. Maraming tao ang pumunta sa simbahan upang makita ang lugar kung saan di umano'y nagpakita si Jesus. Ang local priest na si Father Antonio ay nagsabing ito ay isang himala at mensahe ng pag-asa at pagmamahal mula sa langit. Subalit, ang ibang mga eksperto at skeptics ay nagsagawa ng investigasyon at nagbigay din ng kanilang mga opinyon. Ang ilan ay nagsabi na maaaring ito ay isang optical illusion o peking larawan lamang na ginawa gamit ang technology. Ngunit, hindi rin naman maipaliwanag ng iba ang presensya ng figure at ang liwanag mula sa altar. Mayroon ding mga saksi na nagsabi na nakita rin nila ang liwanag at naramdaman ang kakaibang presensya. Dagdag pa rito, maraming deboto ang nagbahagi ng kanilang mga kwento ng paggaling at himala na kanilang naranasan matapos bumisita sa simbahan.